Kayo po ang nag-ooperate ng reward system. Sinabi nga rin po niya na tinatawagan po kayo, kinakausap po kayo ni Senator Bongo at sa pagbibigay ng reward. Sinabi rin po ng kanyang affidavit na certain Muking ang kumakausap po sa inyo. Ibig pong sabihin, nagsisinungaling po si Colonel Garma. Ako po, hindi ko po alam yung sinasabi niya, Mr. Chair. Colonel Garma, ano po bang masasabi nyo? Hindi daw po alam ni Colonel Leonardo yung sinasabi ninyo. Sana po makapag-isip po na maayos si Sir. The next to interpolate is Congressman Jay Kung-Hun. You have 10 minutes. Mr. Chair, maaari ko po bang i-direct ang aking katanungan kay Colonel Leonardo? Magandang gabi po, Colonel Leonardo. Magandang gabi po, sir. Mr. Chair. Colonel Leonardo, aware po kayo noong nakaupo si former President Duterte, ang sabi niya, lilinisin niya ang buong Pilipinas sa droga within 6 months. Tama po ba yun? Narinig niyo po ba yun? Narinig ko po, Mr. Chair. And kayo po ang kanyang napili. Ayon nga sa salaysay ni Colonel Garma, kayo po ang kanyang inirekomenda para mag-head ng task force na dapat bubuin sa under ng dating Pangulo. Colonel Leonardo, masasabi niyo po ba na mabigat ang inyong expertise, lalong-lalo na pagdating sa paglaban sa droga o pamunuan ang war on drugs? Hindi naman po ako ganun ka-expert, pero meron lang po akong kakayanan or experience to conduct operations po. May experience po na paghuhuli, pag-aresto, pag-file ng kaso, implement ng search warrant, at iba pang mga police activities, Mr. Chair. Masasabi niyo po ba kayo ay eksperto pagdating dito? Hindi ko po masasabi, Mr. Chair, kasi hindi ko po alam kung expert po ako. Ang alam ko lang ay investigator ako and also intelligence officer din po. Yun lang po ang masasabi ko sa sarili ko po. Okay, Colonel Leonardo. Nung sinabi ni Presidente Duterte na lilinisin niya ang buong Pilipinas within 6 months, tingin mo ano yung ibig sabihin ng Pangulo, na dating Pangulong Duterte, sa term na ginamit niya na paglilinis? Ano ang pagkakaintindi o pagkakaunawa mo rito? Ang narinig ko po sinabi niya, Mr. Chair, sabi niya, gawin niyo yung mga trabaho niyo. Ang sabi niya, ang tunay na biktima rito ay yung pamilya na naapektuhan ng droga. Yung ating mga anak, sabi niya, yung mga pamilya, yung buong bansa ay sinisira nitong droga, sabi po niya. Kaya kami po, naging determinado na voluntaryo tumulong po, aside from yung mga duties namin, tutulong po. Yun po ang nag-motivate sa amin, Mr. Chair. Pero yung binigay po na timetable ng dating Pangulo na 6 months, sa inyo pong pagkakaalam o pagkakaintindi, sa inyong pagiging eksperto, posible po ba yun o imposible? During that time po, kasi narinig ko na lang po, kasi I'm not that expert, Mr. Chair, actually. Actually, kaya nga po kami nag-iisip ng task force na hindi naman pala applicable. Turn out po na hindi po pala kaya ng 6 months or 3 months to 6 months. Parang ganun po ang pagkakarinig ko. Naniniwala po ko hindi makakaya sa sobrang lala po ng sitwasyon nung panahon na yun, Mr. Chair. Okay. Nabanggit ni Colonel Garma ang Davao Model, ang isang sistema ng rewards and killings. May papatayin kang drug lord, drug pusher, tas babayaran ka. Yung sistema na ito is yung para maabot mo yung quota ng mga pulis kung ilan ang dapat ma-aresto o ma-neutralize ng mga targets. May alam po ba kayo tungkol sa sistemang ito?
Mr. Chair, bago po kami nagsimula, matapos kami magplano na hindi naman pala uubra, yung pong Davao model kasi ay yung tokhang actually, tok-tok hangyo. Nang ibig sabihin ay kakatok, tapos ay pakikiusapan na sumurrender na. Yun po ang gagawing national scale na implementation. Na yun nga po ang in-implement ng PNP through under Oplan double barrel tokhang, Mr. Chair. Ano po ba, Colonel Leonardo, yung dalawang level ng double barrel? Operation double barrel? Ang pagkakaintindi ko po, Mr. Chair, yung isang barrel is a high value target po. Yun naman pong to go against high value target po. Pag-conduct ng operation against this yung mga suspect dito. And then yung second barrel refers to the users and street level pushers that would be knock on their in their residence, then ask them to surrender. Yun po ang yun po, Mr. Chair. So, Colonel Leonardo, maaari niyo po bang kumpirmahin na sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte, meron po bang reward system in place noong panahon ng war on drugs ng dating Pangulo? There are rumors, Mr. Chair, narinig po, pero wala po akong personal knowledge, Mr. Chair. Sinabi ni Colonel Garma sa kanyang affidavit na kayo daw po yung sentro ng pagbibigay ng reward system. Colonel Leonardo, sabi nga po ng ating chairman, basa na po yung paa ninyo, ba't hindi pa po kayo maligo? Pwede niyo po bang aminin na o pwede niyo po bang magsabi na tayo ng katotohanan dahil lahat naman po paturo papunta sa inyo. Hindi lang po isa ang taong nagsasabi na meron po talagang reward system na nangyayari. Colonel Leonardo, meron o wala po bang reward system nung panahon ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte? Gaya ng sinabi ko po, Mr. Chair, based on my personal knowledge, wala po akong alam na reward po, wala. Ibig niyo po bang sabihin, nagsisinungaling po si Colonel Garma? Hindi ko po alam, baka meron po siyang alam tungkol doon. Ako po kasi, hindi po kasi sir, Mr. Chair, that would be outside the scope of... Meron nga po siyang alam, Colonel Leonardo, at kayo nga po yung sinasabi niyang may alam. Kayo nga po yung sentro. Sabi niyo po may alam po siya. Ang sinasabi nga po niya, kayo po yung sentro. Kayo po ang nag-ooperate ng reward system. Sinabi nga rin po niya na tinatawagan po kayo, kinakausap po kayo ni Senator Bongo at sa pagbibigay ng reward. Sinabi rin po ng kanyang affidavit na certain Muking ang kumakausap po sa inyo. Ibig pong sabihin, nagsisinungaling po si Colonel Garma. Ako po, hindi ko po alam yung sinasabi niya, Mr. Chair. Colonel Garma, ano po bang masasabi nyo? Hindi daw po alam ni Colonel Leonardo yung sinasabi ninyo. Sir, sinabi ko lang po yung totoo na alam ko po. Sana po makapag-isip po na maayos si Sir. O Colonel Leonardo, sa inyo pong dalawa ni Colonel Garma, tingin ko po wala pong dahilan o wala pong rason para magsinungaling pa si Colonel Garma. Dahil sa totoo lang po, nakataya na rin po. Pati pato, sabi nga nila, nakataya na sa kanya. At talagang tingin po natin, nagsasabi po siya ng katotohanan. Kaya nga po, ulitin ko po ang tanong ko, Colonel Leonardo, sana makapag-isip na po kayo. Meron o wala po bang reward system na kayo ang sentro ng panahon ni dating Pangulong Duterte? None that I know, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, nakikita naman po natin sa marami pong nagsasabi
na ang talagang sentro po talaga ng reward system nung panahon ng ating Presidente Duterte, ang nasa gitna po nun, si Colonel Leonardo po at maraming tao ang nagtuturo at makakapagpatunay na talagang siya po talaga yung nasa sentro. So, inaantay na lang po natin siguro na makapag-isip-isip si Colonel Leonardo at magsabi po ng katotohanan dito po sa ating komite. Yun lang po, maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congressman Kong Hun.